So again, maganda at mapagpalang araw po sa bawat isa. Sige nga po, palakpakan natin ang Lord for another Sunday that we will worship and praise our living God. So kaya nga po, bago tayo umawit ng mga papuri at pagsamba sa ating Diyos, hayaan niyo po akong basahin sa inyo ang kanyang mga salita mula sa Aklat ng Roma, 12, talata 1 hanggang 2. So baka familiar na kayo dito, baka memory verse niyo pa ito. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay niyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman niyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So, ang tama po palang response o tugon ng isang tao na nakaranas ng biyaya, ng awa, ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos is yung ating worship. Spiritual act of worship. Ang ating pagsamba. At itong pagsamba na ito o paghahandog natin ng ating sarili, meron itong quality. May standard. Banal, holy, and acceptable o yung kalugod-lugod sa ating Panginoon. At kaya nga ano man yung bagay na meron tayo, yung ating isip, yung ating puso, yung ating buhay, ang lahat-lahat sa atin, yung ating talento, yung ating mga kayamanan, lahat ng bagay na meron tayo, gamitin natin ito para sa kaluwalhatian at kaluguran ng Diyos. So sabi pa, huwag tayong maging tulad ng mga tao dito sa mundo. Sila meron din silang talento, meron din silang kayamanan, meron din silang buhay. Lahat ng meron tayo, meron din sila. Ibinigay din ng Diyos. Pero paano tayo mamumuhay ng kaiba sa mga tao sa mundong ito? Kaiba sa mga tao na walang pananampalataya at pagkilala sa Diyos. Yung buhay natin, i-offer natin holy and pleasing to God. So yung lahat ng ginagawa natin, gawin natin ng ayon sa kalooban ng Diyos. Gawin natin ito na nagbibigay ng glory and honor kay God, hindi sa ating mga sarili. Kasi ang tendency ng mga taong walang pagkakilala sa Lord, mabuhay sila na para sa sarili lamang nila. Pero tayo, hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Kundi nabubuhay tayo para sa Diyos na lumikha at nagbigay ng buhay sa atin. Kaya nga, niligtas niya tayo mula sa ating kaawa-awang kalagayan. Salamat sa buhay ng Diyos na inalay niya sa krus. Namatay siya, muling nabuhay. Ito yung pinananampalatayaan natin. And kung tayo, naranasan na natin ito, let us worship, let us praise, sambahin natin, bigyan natin ng kaluguran ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Hindi lamang ng mga awitin, madaling umawit, pero yung buhay natin na nagpapasakop ay sinusuko natin at talagang binabago ng Diyos yung buhay natin. Yun yung buhay na kalugod-lugod sa Diyos. At mararanasan natin yung transformation, yung pagbabago na yun sa biyaya at awa pa rin ng Diyos. Kaya nawa, patuloy natin kilalanin at sambahin ang ating Diyos. Siya ang ating pupurihin, sasambahin, aawitan, dahil ang Diyos ay mabuti magpakailanman. Let's worship. Come on, church! Tayo sumamba! Mawit, magpuri sa ating Panginoon! Tayo sa ating Panginoon dapat natin iaalay ang pagsamba. Magpuri, magsamba, kami sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, mapakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat.
Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Let's continue to worship our God. Dalahan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na siyang nagligtas sa bawat isa. Found me in the darkest night. You gave me hope and gave
Pinupuri ka namin, sinasamba, niluluwalhati dahil sa dakila mong pag-ibig, sa iyong awa, sa iyong biyaya, O God, na dahil sa iyong kamatayan, sa iyong dugo na inalay sa krus, kami ay nabubuhay. May panibagong buhay, Panginoon, sa biyaya. At dalangin po namin, Lord, sa buhay na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Wala kaming ibang maitaas, wala kaming ibang maluwalhati, O God, kundi ang pangalan mo lamang. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Na mamuhay na ayon sa kalooban mo. Tulungan mo kami na tunay na malaman ang kalooban mo. At dahil ito'y nalalaman namin, nabubuhay kami ayon dito, God. Lord, dalangin po namin sa buhay ng bawat isa. Talagang maibigay namin yung buong buhay namin, Panginoon. Yung buong puso namin, yung buong pagkatao namin, Panginoon. Yung buong isip namin, Lord. Para po sa mga bagay na may kinalaman sa harian mo. Sa mga bagay na makapagbibigay ng luwalhati at pagsamba sa iyo, God. Yung aming lives, maging worship, maging living sacrifice, O God. At wala kaming ibang bigyan ng honor and glory kundi ikaw na. Lord, we continue to praise, honor, and exalt your name. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Yes, let's give our best claps. Ayan, so sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba pa rin sa ating Panginoon, tayo po ay mamaya makakapakinig ng kapahayagan ng kanyang salita mula sa aklat ng Juan, sa Book of John. So now we are starting in the chapter 12 of this book. So kindly open your Bible sa John chapter 12. At tayo po ay magkakaroon ng pagbasa hanggang verse 11. So tigdadalawa po tayong verses. I will read the first two and so on. John chapter 12 verses 1 to 11. Verse 1. 6 days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. So they gave a dinner for him there. Martha served, and Lazarus was one of those reclining with him at table. Mary therefore took a pound of expensive ointment made from pure nard, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. But Judas Iscariot, one of his disciples, he who was about to betray him, said, Verse 5. Why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor? He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief, and having charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Jesus said, Leave her alone, so that she may keep it for the day of my burial. For the poor you always have with you, but you do not always have me. 9 to 10. When the large crowd of the Jews learned that Jesus was there, they came not only on account of him, but also to see Lazarus, whom he had risen from the dead. So the chief priests made plans to put Lazarus to death as well. 11, sabay-sabay po tayo. Because on account of him, many of the Jews were going away and believing in Jesus. Ang Diyos po mapagpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So maaari na po tayo maupo at ihanda po natin ang ating puso, ang isip natin, ang ating mga tenga sa pakikinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Sa ating pag-aaral po ngayon ay magpapatuloy po tayo sa aklat ng Juan at tayo po ay nasa kabanatang 12 na. No? At ngayon po ay February at naaalala ko noon, first time na pinag-aaralan natin itong Book of John ay buwan din ng Pebrero noong nakaraang taon. So isang taon na po tayong nag-aaral. Pwede po ba palakpakan natin ang Lord? So now we are on the chapter 12. At dito po ang usapin ay patungkol sa kamatayan
ng ating Panginoong Yesus. Isa po itong kabanata na kung saan ipinakikita sa atin yung mga pangyayari bago humarap ang Panginoon sa kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan. At makikita natin dito kung paano dapat maging malinaw sa atin, mahalaga yung kamatayan ng ating Panginoon. Hindi naging madali ang pagtanggap sa katotohanan ito sapagkat nung panahon nila, ang mamatay ay talunan. Ang mamatay ay katapusan ng mga pangyayari. Kaya yung kamatayan ng Panginoon talaga namang pinipigilan nila. Pero sa kabila ng mga bagay na yun, may babaeng nakikinig. At tinanggap niya sa kalooban niya na ang Panginoong Yesus ay totoong mamamatay. Kaya po, sa pag-aaral po natin, makikita po natin dito si Maria. He anointed Jesus for burial. Yung karaniwang ginagawa sa namatay, in advance ni Maria. No? Kasi baka hindi niya na ito magawa eh. No? Kasi alam niya yung death threat sa Panginoong Yesus. So baka pagka nagkagulo na, pag pinatay ang Panginoon, hindi niya alam kung ano mangyayari eh. Kaya sabi niya, kailangan ibigay ko na yung respeto sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis sa Kanya. So, anointed for burial. Sa pag-aaral po natin, makikita natin sa unang bahagi, ipinakita dito, anointing for the dead. Pero itong ginawa ni Maria ay worship. Sa sumunod na talata, makikita natin na yung ginawa ni Maria, hindi naintindihan ng mga alagad. At mayroong kontrapedo pa nga. No? Pero itong pangyayari nito ay ipinakita yung worth, yung kahalagahan ni Jesus. No? At dito yung pagpapahalaga ay bilang hari. And then, ang sumunod na pangyayari sa takbo ng mga sitwasyon, mayroong arrangement for death. Kasi yung isang hindi maitatanggi na katotohanan, may patay na nabuhay. Yun si Lazaro. So yung ginawa ng Panginoon kay Lazaro ay isang patotoo, no, witness of Lazarus. No, hindi yung ginawa ni Lazarus, kundi yung ginawa ng Panginoon kay Lazarus. Ito ay nagbigay ng matibay na pruweba na ang kamatayan pwede pagtagumpayan. So, yan po yung takbo ng mga pag-aaral natin. So, sa unang bahagi, tignan po natin yung pagsambang ipinakita ni Maria, anointing for the dead. Sabi po sa mga talata, 6 days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany. Alam natin, mahalaga yung piyesta. Sa mga Hudyo, ginagawa nila yan para sa kanilang paglilinis sa harapan ng Panginoon. At ang Panginoong Jesus, mahalagang dumalo siya sa piyesta na to sapagkat bahagi ito ng pagtupad sa kalooban ng Diyos. Pero alam natin, bago mangyayari ito, sabi ganun sa aklat ng Juan, 11:55 hanggang 57, makikita natin itong mga nakasulat na to. Malapit na noon ang pista ng Paskuwa ng mga Hudyo. Sa 56, sinahanap nila si Jesus at habang nakatayo sa templo, ay nagtatanungan, ano sa palagay niyo? Hindi kaya siya pupunta sa pista? Nag-aagam-agam sila, pupunta ba si Jesus? Bakit? Kasi sa verse 57, makikita natin yung sitwasyon. Sabi ganon, nag-utos ang mga punong pari ng mga Hudyo at mga Pariseo na ipagbigay alam sa kanila ng sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya ay maipadakip nila. So, mayroong intensyon itong mga pinuno ng Hudyo na dakpin ang Panginoon dun sa piyesta.
At yung pagdakip nila, gagawin nila ito ng lihim. At alam natin, ang intensyon, hindi lang dakpin ng Panginoon, kundi gusto nilang patahimikin ng Panginoon. Patayin. Kaya naman dito sa bungad ng talata, sa verse 1 ng chapter 12, ipinaalam sa atin na ang Panginoong Yesus pumunta dun sa pista. At ito'y ginawa ng Panginoon 6 days before the Passover. And then sabi sa sumunod na mga pangungusap, pumunta ang Panginoon sa Bethania, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. So ang pinuntahan ng Panginoon pagbisita sa kanyang kaibigan na namatay at binuhay. Malinaw yung pangyayari sa John chapter 11. No? Sa verse 14, ipinahayag ng Panginoon, patay na si Lazarus. Sa verse 39, si Maria, nakapatid, sabi gano'n, pagdating nila roon, sabi niya, Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ang bangkay. 4 na araw na siya nakalibing. So, talagang patay. Nakalibing na, inilibing na nila eh. Hindi ka naman maglilibing ng buhay sa normal na sitwasyon. At sabi dito, 4 na araw na yon. At sabi ka ni Martha, si Martha po ang nagsasalita dito, malamang nangangamoy na siya. Pero ano nangyari? Sa verse 40, pinuntahan ng Panginoong Jesus, and then sabi, sinabi ni Jesus sa kanya, ang kinausap dito, yung namatay. Sa verse 40, ang kinakausap dito si Martha na nagdududa. Sabi gano'n, kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. So dito sa talatang ito, binibigyan ng katiyakan si Martha na yung pananampalataya nila sa Panginoong Jesus, meron itong pangyayari na ikagugulat nila, ikamamangha nila. At ito'y pangyayari na kung saan ito'y pagkilala kung sino talaga ang Panginoong Jesus. At ito'y pagpapakilala na ang Panginoong Jesus ay ang Diyos. Yan lang po, medyo tumigil. Kaya naman, eto po, si Lazarus ang kinakausap dito ng Panginoong Jesus sa verse 43. Sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka! At lumabas nga ang namatay na si Lazarus. So, malinaw po na si Lazarus namatay at sa pamamagitan ng salita ni Jesus, utos ni Jesus, na nabuhay itong patay na to. At pinuntahan nga po ng Panginoong Jesus si Lazarus. Kaya naman dahil sa pangyayari yun, sabi sa talatang 2, so they gave a dinner for him there. So fellowship, kainan. Martha served, as usual, madalas si Martha, ganyan ang ginagawa eh. Taga-luto, taga-prepare ng pagkain. Pero eto, asan si Lazarus? And Lazarus was one of those reclining with him at the table. So, yung patay na inilibing, dito makikita mo, buhay na buhay. Nakaupo. At nasa table, nakikikain, nakikipagkainan. Kaya si Maria, saan? Dito po sa verse 3, makikita natin si Maria. Sabi gano'n, Mary therefore took a pound of expensive ointment made from pure nard. Si Maria, pero siyang gagawin na very extraordinary. At dito po, sa senaryo ng pagkukwento, dumating si Maria at may dala siyang langis. No, at itong langis na to ay isang uri ng pabango. At ang sabi, expensive. Bakit expensive? Kasi ito ay ginawa sa pamamagitan ng pure nard. Ito pong nard na tinutukoy, hindi po ito pangkaraniwan na uri ng halaman.
ito daw po ay nakukuha pa sa Nepal, no? Yung pinakamataas na bahagi ng Nepal. Doon lang nakukuha yung halaman na yun. At sa India, no, meron din daw po. Ito ay tinatransport. No? Isipin niyo po nun, wala pang tren, wala pang aeroplano, wala pang mabilis na sasakyan. No? Itatransport papunta sa, dito po, sa Jerusalem, sa Israel. Isipin niyo po, gaano kamahal yun. At ito po nardo, ito daw po ay hindi mabibili ng mababang presyo. Meron pong nabibili noon ng mga nard, may halo. No? Pero sabi dito, pure. Yung nard. Na-record po yan, yung pangyayari na yan ng ilang bahagi, sa ibang bahagi ng mga nagsulat patungkol sa Panginoon. Ito po kay Marcos 14:3. Nang si Jesus ay nasa Betania habang kumakain siya sa bahay ni Simon na dating may malubhang sakit sa balat, dumating ang isang babae. Si Marcos, hindi niya na pinangalanan kung sino yung babae ito. Pero alam natin, si Marcos, hindi po yung presidente natin. Mark po ito, Mark. Si John Mark, nakuha niya lang yung impormasyon patungkol sa Panginoon dahil siya dinisipulo ni Apostol Pedro. No, hindi siya mismo yung eyewitness. Si John, yung binabasa natin ngayon, eyewitness mismo siya, kaya kilala niya ng personal yung mga malalapit sa Panginoon, kaya napangalanan niya na ito yung si Maria. Pero dito, ang binabanggit, babae. At yung bahay na tinutuluyan nila Martha, Maria at Lazarus, most probably, ito ay kay Simon. Kaya lang si Simon, dahil naging ketongin, pinalayas yan. Ang mga ketongin po nun, pinalalayas sa kanilang bayan. Kaya most probably, yung bahay na dating ino-occupy ni Simon, sila Martha na ang nag-occupy. Pero nung pinagaling ng Panginoon itong si Simon, marahil pumupunta na siya doon. No? So, ganun po yung kwento nito. Ito po yung tungkol sa babae, sabi ni Marcos. May dala siya mamahaling pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. No, ang alabastro po ay isang uri ng bato na pag ipinasok yung pabango o langis, yan po ay totally sinasarado. No? Wala pong bukasan yan. Walang katulad natin, may takip. No? Sa technology kasi natin ngayon, may mga paraan na, no? Para i-contain o i-maintain yung pabango. Nung panahon na yun, wala pa naman silang mga ganong technology. So, mayroong bato na tinatawag na alabastro at doon inilalagay yung special na pabango na to. Sabi pa, ang pabango ito ay puro at mula sa tanim na nardo. So again, kino-confirm na yung sinulat ni Apostol Juan, ganito rin nila nakita yung daladalang uri ng pabango. Binasag niya ang leeg ng sisidlan at saka ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Ito, binasag, hindi binuksan. No? Binasag. So, ganun po talaga yung paraan ng paggamit ng pabango nito. No, isang beses lang pwedeng gamitin. No, kaya naman ito ay ginagamit lang sa mga hari o sa namatay. No, bilang pagpapakita ng respeto, para hindi mahumalimuyak yung kabanguan ng namatay. No? So isang gamitan lang yun. And then tingnan po natin. And anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. Anong ginawa ni Maria? Dito po, nung binanggit na, ang binagyan ng emphasis ni Juan, ang binuhusan ng langis paa. Kasi ang emphasis ni Juan ay kamatayan. Ang namatay ay pinapahira ng langis sa paa.
Pero hindi lang po sa paa ipinahid itong langis. No? Sa ibang talata, sa ulo. Kasi ang pagpahid naman ng langis sa ulo, nagamit yung ganitong langis, ito po ay anointing of a king. Hawi lang ang binibigyan ng ganitong pagtrato. Sa Lucas 7, 4 hanggang 47, meron ding isang record si Lucas ng babae na gumawa din ng ganitong bagay. Ang hindi lang po malaman kung ito'y parehas na sitwasyon na ginawa sa Panginoong Yesus o dalawang pangyayari ito na may gumawa sa Panginoong Yesus ng pagbubulos ng langis. Pero ito po yung significance sa pangyayari ito sa Lucas 7. Sabi sa verse 44, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babae ito? Hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahahalik sa aking mga paa. Binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Itong babae ito, ang pinampahid niya sa paanan ng Panginoong Yesus, yung buhok niya. Ganon din yung ginawa ni Maria. Sa kultura ng Hudyo, pagpapasok ka sa bahay, madalas yan, mayroong planggana na may tubig at hinuhugasan yung paa ng mga bisita na pumapasok. Sa sitwasyon na to, si Jesus, nire-rebuke niya itong Pharisee si Simon. Marami po kasing Simon ang pangalan nun. Itong Pharisee na to, sabi, hindi mo hinugasan yung paa ko. Pero itong babae na to, nung pumasok siya, binasa niya ng luha yung paa ko at nilinis niya. At sa isang babaeng Hudyo, nakabalot po yung ulo niya. Kaya po pag hinubad niya yung balot, ito po ay isang matinding pagpapakumbaba. Tututusin, humiliation. Ibinababa niya yung sarili niya sa kalagayan ng kahihiyan. Ganun po yun. At hindi lang niya inalis yung takip niya sa ulo, ipinampunas pa sa paa. Hindi may aalis, madumi ang paa ng mga tao doon. Kasi wala namang closed shoes noon. At usually yung paa ng paglalakbay, lakad. Hindi nandito yung babae. Pinahira niya si Maria, ganun din ang ginawa. Itong ginawa ng babae, ininterpret ng ating Panginoon. Sabi niya, "Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang ipinatawad sa kanya." So yung babae ito, gano'n na lang nagpakumbaba. Maski sa punto na siya'y laitin, maliitin, yung dangal niya, para bang ibinigay niya na. Ginawa niya yung, bakit? Kasi pinatawad siya sa kasalanan. Naintindihan niya kung gaano kalaki yung kasalanan niya sa Diyos. Pero pinatawad siya. Di ba, kayo man pag may atraso kayo, sa halimbawa, pera ang usapan, itutang ka, 1 milyon, pinatawad ka. Paano ka magpapasalamat mo? Thank you lang ba? 1 milyon yung hindi mo na iipunin. Kaya itong babae ito, naintindihan niya, ang laki ng kasalanan ko sa Diyos, pinatawad ako, sapat lang na ibigay ko yung sarili ko sa Kanya. At dito sa talata nito, sabi na kay Simon, ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Kung ang feeling mo, wala naman akong gaano kasalanan sa Diyos, kaya okay lang. Maglilingkod ako kay Lord pag gusto ko. Pag mayroon akong spare time, bibigay ko yung sarili ko. Kasi ang feeling mo, mabait naman ako.
konti lang naman yung utang ko kay Lord. Di ba? Ganun daw po. Yung pinatawad ng malaki, yung na-realize niya, ang laki ng kasalanan niya, pinatawad siya. Kung magmahal yan, grabe. Pero yung tao na ang feeling niya, konti lang yung kasalanan niya, yung pagmamahal niya, pinapangkayan niya lang. Pero sa totoo lang, gaano kalaki yung kasalanan natin sa Diyos. At kung maintindihan natin yung kabanalan ng Panginoon, isang kasalanan lang, sapat na dahilan para ang tao mapunta sa impyerno. Gaano kalaki yun? Anong mapapala ng isang tao makampanya buong sanlibutan, pero yung kaluluwa niya pwede mawala. Take note, sa'yo na yung buong sanlibutan, and yet, yung kaluluwa mo can perish for all eternity. So, ito pong pangyayari ito ay na ginawa ni Maria ay pagpapahayag ng kanyang lubos na pagmamahal sa ating Panginoon na hindi makakawakan. Siya lang ang, kumbaga yung ginawa niyang ito ay talaga ang kakaiba sa lahat ng mga na-record. At dahil yung langis ay talaga namang mamahalin, sabi, the house was filled with the fragrance of the perfume. Sabi, hindi, yung dami ng pabango, hindi naman talaga isang ganun yun eh. Pero yung pabango na yun, napuno, yung amoy niya, napuno yung buong bahay. At sabi pa nga po sa mga pag-aaral, sa tindi ng epekto ng pabango na yun, pwedeng yung pabango na yun pumapasok sa balat nung nilalagyan ng pabango. At pwedeng yung amoy ng pabango na yun tumagal hanggang sa panahon na pinahirapan ng Panginoon, ipinako ang Panginoon, yung amoy ng pabango na yun nananatili pa rin. Ganun katindi yung pabango na yun, kaya mamahalin. So, ganun po yung pabango. Now, tignan natin. Yung ginawa ni Maria na kapahayagan ng pagmamahal. Pag sinabing pagmamahal, pagsamba, makatumbas niya. Pag sinabing sumasamba ka, nagpapahayag ka ng pagmamahal. Yun po ang ibig sabihin. So ito yung worship ni Maria. Ngayon, paano ito tiningnan ng mga nakapalibot sa kanya? At ang Panginoong Jesus, paano ito tiningnan? Dito makikita natin, ito yung affirmation of dying. Merong hindi natuwa sa ginawa ni Maria. Nagreklamo. Sabi nga, ito yung vexation. But Judas Iscariot, one of his disciples, take note isa to sa mga disipulo ng Panginoon, kasama ng Panginoon. Saan man siya pumunta, yung mga ginawa ng Panginoon, ang witness niya, yung tinuro ng Panginoon, sa public, sa private, narinig niya. Pero itong Judas Iscariot na to, sabi ni Juan, he is the one who will betray Jesus. At sabi nga dito, ito yung, dahil na siyempre, itong isinulat na to, kumbaga isinulat ito matapos ang mga pangyayari. No? Ganun nagsulat si Apostle John. Kaya dito may side comment si Apostle John na si Judas Iscariot, he was about to betray him. At ito sinabi ni Judas, tandang-tanda pa ni Apostle John. Why has this ointment not sold for 300 denarii and give to the poor? Makikita po natin na yung ointment, ang halaga, it can cost 300 denarii. Sa aklat ng Juan 6, kung maaalala niyo po, ito po yung panahon kung saan pinakain ni Jesus ang 5,000.
At sa panahon na yan, nung nagtanong ang Panginoon, sabi ng Panginoon, bumili sila ng tinapay, sinadjust bumili ng tinapay, sumagot ito, kulang po ang tinapay na mabibili ng 200 denaryo upang makakain kahit kaunti ang mga tao ito. So, yung 200 denarii, dun sa 5,000, pwedeng ibili ng tinapay at kakampot, makakakain sila. So, malaking halaga yung 300 denaryo. Kasi 5,000 itong lalaki. Lalaki lang yun, yung binila. Dito sa John chapter 6. Sa Mateo, 22. Pagkatapos silang magkasundo ng mga manggagawa sa halagang 1 denaryo sa isang araw. Again, itong denaryo ay ginagamit pambayad sa mga laborer. Pero itong lalaki na magpapasweldo sa parable ni Jesus, isa siyang generous na trabahador. Sapagkat tututusin, yung 300 denarii, yan po'y sweldo ng pangkawaliwang trabahador doon sa isang taon. Ganun po ang 300 denarii. Ganun po ang presyo na katumbas niyan. Magkano po ba ang isang araw natin ngayon? Dito sa ordinary. 600. Pinopropose nila maging 1,000. May proposal na ganyan. Ngayon, isang taon na sweldo, magkano malaki yun? Gaano kamahal yun? Kaya nga po, sa aklat ng Marcos, again, tignan natin yung scenario, sa kabanatang 14:5, sabi nung sa talatang ito, maaari sanang ipagbili ang kabangong iyan ng higit sa 300 denaryo. So, dito, nakikita ni Marcos na yung 300 denarii, pwede pang mas malaki doon ang pagbentahan ng kabango. Kaya nga nung ginawa ni Maria yun, sa sulat ni Marcos, sabi niya, ito si Judas ang spokesperson ng mga disciples, at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilan. And then tingnan nyo, at kanilang pinagalitan ang babae. Dito sa aklat ni Marcos, ipinaalam sa atin na yung ibang mga disciples sumang-ayon kay Judas. So pinagalitan nila si Maria nung ginawa niya itong pagbabasag ng pabango na to. Tingnan po natin, tuloy natin sa verse 6, dito sa John chapter 12, ipinaalam ni Apostle John ano ang motibo ni Judas, ba't niya sinabi yun? Totoo bang kumakalinga siya sa mahihirap? Kasi bilang Hudyo, may responsibilidad sila na ang kababayan nila, na anak ng Diyos, dapat huwag nila pabayaan. So si Judas may dating na ganun eh. Pero ano sinasabi dito ni Apostle John? He said this not because he cared for the poor, but because he was a thief and having charge of the money bag. Yung grupo ni Jesus sa pagmimisyon nila, mayroong mga supporters yan. Sa aklat ni Lucas 8:3, makikita natin dito na isa sa supporter ni Jesus ay yung asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. At meron pang mga babaeng binabanggit, si Susana at marami pang iba. Ang mga babaeng ito ay tumutulong sa mga pangangailangan niya ni Jesus mula sa mga ari-arian nila. So merong fund, merong bag na kung saan doon inilalagay yung mga pananalapi na sinusuporta sa kanila. Kaya nga po mga nung pinag-uusapan yung pagpapakain sa 5,000, ang marahil ang kinukwenta nila yung nakitira nilang pera, 200 denarii. Yun ang meron yung operation nila. Pero ang ginagawa ni Judas, nanakawan niya yung bag na yun. He used to help himself to what was put in it.
Ganyan na si Judas. Mawahin yung mga disipulo, dumadating yung time. Ang kulang yung gastos natin, ay yung pinagagastos natin. Nag-speculate na sila. Pero ina-assume nila, hindi lahat naman tayo, mga disipulo. Mababait tayo. Tingnan niyo ako yung katabi ng mabait ba? Ganyan din assumption na si Judas. Hindi nila pinaghihinalaan eh. Pero matapos yung mga pangyayari, dito lang nakatanto ni Apostle John. Yung nagtatwa kay Jesus kasi Judas Iscariote, magnanakaw din. Sa aklat ng Ezekiel 33-31, yung pagiging ipokrito, maraming nagpa-practice na yan. Sabi dito, kaya magkakasama pumunta sa iyo ang mga mamamayan ko na nagpapanggap lang na gustong makinig sa iyo. So si Ezekiel, ang daming audience. Mukhang makikinig sa kanyang pangangaral. Pero hindi nila sinusunod ang mga sinasabi mo. Napansin niyo? Hindi naman sumusunod. Palagi, ay, ano ba ang latest? Ano ba sasabihin ni Lord? Pero anong ugali? Hindi naman talaga susunod. Magaling silang magsalita na mahal nila ako, sabi ni Yahweh. Ngunit ang nasa puso nila ay kasakiman sa pera. Kaya hindi nakapagtataka, nabanggit, the love of money is the root of all evil. Pinupulyot ang puso mo pagka nagmamahal ka sa salapi. Sa Pilipos 3:11, nakita ko yung problema yan ni Apostle Paul sa church. Kaya sabi niya dito, kapahamakan ang kahinat na nila dahil dinudiyos nila ang kanilang tiyan. Ipinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga makamundong bagay. So may mga taong gano'n. At dito ang tinutukoy yung mga bulaang propeta na sa church ng mga panahon na yun, nagkalat. Hindi lang sa paligid, minsan nasa loob pa ng simbahan eh. At itong mga taong to, kaya sila nalilinlang kasi nga ang puso nila, gusto nilang pakinabangan yung pananalapi sa loob ng gawain ng Diyos. At si Judas, hindi may aalis. Ganon ang pag-uugali niya. Kaya hindi talaga maganda na ang iniisip mo palagi, pera. Iba nga po, kaya hindi umaattend sa church eh. Ang tanong, nakikita ba ako yan? Kaya yung iba ayaw mag-spend ng time para lumago ang pananampalataya kasi kailangan ko ng pera. Delikado po yan. Yung love of money ay nagpapabansot sa pananampalataya. So yun si Judas. Si Jesus, paano niya tinignan yung ginawa ni Maria? Ito, vindication. Jesus said, sinaway niya si Judas. Kung tutusin, di lang si Judas yung maging yung mga alagad. Jesus said, leave her alone so that she may keep it for the day of my burial. Dito malinaw na pinapaalam ng Panginoon, mamamatay siya. At yung ginawa ni Maria ay anointing for His burial, for His coming death. In-advance na ni Maria yung pagpapahayag na naniniwala siya na si Jesus mamamatay. Sa Marcos 14:8, tignan niyo po ito. Sabi gano'n, ginawa niya ang kanyang makakaya, binuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa aking libing. Sa Mateo 26, yung senaryo din na ito, ang tinutukoy sa verse 12, sapagkat sa pagbubuhos niya ng pabangong ito sa aking katawan, ginawa niya iyon upang ihanda ako sa paglilibing. So malinaw kay Maria, si Jesus
pwedeng mamatay. At malapit na siyang patayin. Kaya bago pa mangyari ang lahat, sabi ni Jesus, it's now or never. Okay, inanoint niya si Jesus. Binuhusan niya ng langis. Parangal sa hari, pero nung yung paanan na ang binubuhusan, ipinampunas niya yung buhok niya. Ito'y parangal sa namatay. Tingnan pa po natin. Sabi ni Jesus sa verse 8, for the poor you always have with you. Dito po, hindi binabaliwala ng Panginoon yung mahihirap na yun yung dahilan na sinasabi ni Judas para huwag nang ibuhos yung pabango yung mahihirap. Kasi malinaw sa Deuteronomio 15:11, hindi may iwasan na may mahihirap sa inyong bayan. Kaya inutusan ko kayong maging lubos na mapagbigay sa kanila. At tandaan po natin, simula nung pumasok yung kasalanan, at hanggang ngayon, nakikita natin yung epekto ng kasalanan, binabanggit dito, hindi pantay ang pamumuhay. May mga mahihirap pa rin. At hindi mawawala yung mga mahihirap. Pero ano sabi, huwag nating baliwalain. Maging matulungin pa rin tayo sa kanila. Okay, yun ang binabanggit. Kaya dito, for the poor, you always have with you. Pero sa pagkakataon ito, ano ba yung mangyayari? But you do not always have me. Dito binabanggit na ng Panginoon sa kanyang mga alagad, mawawala ako. Time will come, hindi ko na kayo makakasama. Ang Panginoon Jesus, maraming pagkakataon, binanggit niya na kung paano siya mamamatay. Sinong papatay niya? Papatay sa kanya. At saan siya mamamatay? Grabe. Alam na ng Panginoon yun. Dito sa Matthew 16:21-22, ganyan yung senaryo. Mula noon ay nagsisimula si Jesus na natahasang sabihin sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem. At dito binanggit kung sino yung papatay sa kanya. Sa Jerusalem, alam niya, doon siya papatayin. Doon siya papatayin at sa ikatlong araw ay muli bubuhayin. So ipinalam niya rin, yes, papatayin ako, pero on the third day, mabubuhay ako ulit. Anong response ng mga disipulo? Ito sa verse 22, nagmagaling. Kilala niyo kung sino nagmagaling? Siyempre, palaging mainitin ang ulo. Pabigla-bigla ang desisyon. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Take note na si Jesus, pinagsasabihan niya. Kahabagan ka nawa, Panginoon. Tinawag pa niyang Panginoon. Hindi po kailanman mangyayari yun sa inyo. Talagang yung resistance niya, Lord, hindi ka mamamatay. Hindi pwedeng mamatay ka. Ganun ang resistance niya. And actually, sa aklat ng Lucas 24, 25 hanggang 26, nung pinatay na ang Panginoong Jesus, ito yung mga sentimiento ng mga disipulo. Sabi na, ba't napatay yung aming Panginoon? Nagtiwala pa naman kami sa Kanya. Akala namin siya na yung pag-asa namin, pero napatay siya. Nung nilapitan sila ng Panginoon, na hindi nila nakilala at this time, sinabi niya sa kanila, mga hangal, kay bagal naman ang inyong pangunawa. Take note ang Panginoon ay nagsasabi nito. Kahangalan yung hindi mo paniwalaan na mamamatay ang Panginoon o mamamatay siya. At mabagal ang kanilang pangunawa. Sabi pa ng Panginoong Yesus dito, hindi ba't ang Kristo ay kailangang magdusa ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? So, yung kamatayan ng Panginoon, mangyayari yan. Pero kailangan mangyari yan upang yung kaluwalhatian ng Panginoon ay mas lalong maintindihan natin.
Ipinaalam na to ng Panginoon sa kanyang mga alagad, pero hindi nila matanggap. Pero si Maria, nakikinig. Alam niya. Isipin nyo, ang sabi ng mga disipulo ni Jesus, hindi matanggap yung katotohanan na mamamatay yung kanilang teacher. Mamamatay si Kristo. Pero si Maria, nakikinig. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo, nakikinig ba? Si Maria nakikinig, kaya nga dito, yung ginawa ni Maria, pinangangalan ng Panginoon. Sabi niya, ngunit sinabi ni Jesus, hayaan niyo siya. Bakit niyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. So tinawag ito ng Panginoon na mabuting bagay. Beautiful in my sight. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangawal ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babae ito ay sasabihin sa pag-alaala sa kanya. Kasi grabe yung worship, grabe yung pagtitiwala ni Maria sa Panginoon. Sa kabila ng alam niyang mamamatay ang Panginoon. Still, hindi niya ipinagkait yung pagsamba, yung pagbibigay ng pawangal. At yung pawangal na ginawa niya to the best of her ability. Kasi yung ointment, mamahalin yun. Hindi ordinary yun. At yun ang pinili ni Maria na ibigay sa Panginoon. 300 denarii, isang taong sweldo, one-time use. Gagawin mo ba yan para kay Lord? Ito po yung ginawa ni Maria. Kaya sabi dito ng Panginoon, hindi makakalimutan yung ginawa niya sa tuwing ipinapangawal ang mabuting balita. Kasi nga po, yung mga tatanggap ng mabuting balita, ang tamang tugon ay ibigay mo lahat. Isuko mo lahat. Ito'y tamang pagkilala sa tagapagligtas at ating Diyos. Dahil hindi mo naintindihan ang mabuting balita kung nagkikimkim ka pa ng pansarili. Hindi mo naintindihan yung mabuting balita kung ang paghawak mo sa Panginoon pati-pati lang. Parang hindi mo ba ibigay lahat? Hindi ganun. Kung maintindihan natin ang mabuting balita, ang talagang magiging tugon mo, Lord, ako po'y makasalanan. Kawa't dapat akong pumunta sa impyerno. Ngunit sa biyaya mo, kinaawakan mo ako. Hindi po ang mabuting balita. Namatay ka sa krus. Dito nga po, hindi pa alam ni Maria na mabubuhay talaga si Lord Pero ginawa niya yung pagsamba na ibinigay niya ang lahat. Ikaw ba, paano ka sumamba kay Lord? Nagtatago ka ba na, hindi, para sa akin ito Lord Ayoko ibigay ito Lord. Si Maria, in-appreciate ng Panginoon yung ginawa niya dahil naintindihan niya yung mabuting balita. Amen? Now, sa takbo ng mga sitwasyon, sabi ni Apostle John, nagkaroon ng arrangement for that. Eto po yan. Yung mga tao na nakabalita ng pagkabuhay na muli ni Lazaro, makikita po natin kung ano yung ginawa nila. Sabi sa verse 9, when the large crowd of the Jews learned that Jesus was there, they came. So alam natin, dun sa unang kabanata, sa verse 45, maraming sumampalataya Sabi gano'n, marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang sumampalataya nang makita nila ang ginawa ni Jesus. Kaya naman dito sa pag-usad ng pangyayari sa verse 17 and 18 ng chapter 12, ang mga taong kasama ni Jesus nung tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at muli niya itong binuhay, ay ang ginawa nila? Nagpatotoo tungkol sa nangyari. So hindi sila naging tahimik. Kasi nga naman yung patay na buhay, tatahimik ka ba? Ikwento nila.
Kaya nga sabi, at ito ang dahilan, kaya siya sinalubong ng napakaraming tao na balitaan nila ang himalang ginawa niya. So ang daming mga tao, nung narinig nila yung pangyayari nito, naging curious sila tungkol sa Panginoon. Kaya nga, dito sa verse 9 ng chapter 12, nag-uumpisa ng mag-ipon-ipon yung mga tao at susugod dun sa bahay. Ganun po yung scenario na to. At hindi lang si Jesus ang pupuntahan nila. Sabi, not only on account of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. Anong makikita nila kay Lazarus? Sabi dito sa verse 12, di po ba? So pumunta ang Panginoon dito sa Betania, at nandun si Lazarus na muling binuhay niya. Kaya naganda sila roon ng hapunan para kay Jesus. Si Lazarus ay isa sa kasalo ni Jesus sa pagkain. So kumakain. May patay bang kumakain? May patay bang nakaupo? At yun ang nakita nitong mga taong to. Buhay na buhay. Si Lazarus. Kaya naman yung mga tao, talagang mangha-mangha sa Panginoon. Dahil sa pangyayari nito. No? Kaya andun yung validation nila eh. Talagang naniniwala na sila eh. Si Jesus, ito talaga yung sugo eh. Ito talaga yung Mesiyas eh. Buo na sa kalooban nila yun. Kaya lang may mga takbo ng pangyayari na talagang susubukan, totoo ba yung faith mo? Pag-aaralan po natin yan next time. Kasi nga po, sa sitwasyon, mayroong kasamaan na nag-ooperate. Ito yung vileness. Tingnan niyo po. So the chief priest, sino yung chief priest? Si Ananias, made plans to put Lazarus to death as well. So, di po ba, ang una nilang gustong ipapatay, si Jesus lang. Pero ngayon, damay na si Lazarus. Sa ikalawang Thessalonica 2:10-12, ganito po yan. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanan makapagliligtas sana sa kanila. Kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalinlang para maniwala sila sa kasinungalingan. Nang sa gayon, maparusahan ang lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan at nagpakaligaya sa kasalukuyan. Si Jesus bumuhay ng patay. Hindi may tatanggi. Nangyari yun. Kaya lang itong mga taong to, imbis na sumampalataya, nagmatigas ang puso. At yung kalagayan nilang pagmamatigas ng puso, dahil ayaw nilang sumampalataya, pinabayaan sila ng Diyos. So kung ayaw mo sumampalataya, hayaan ka ng Diyos sa ganyang kalagayan. Hanggang sa nasa kadiliman ka na lang. Maski katotohanan na napapakinggan mo, tinatanggihan mo. Maski tama ang naririnig mo, binabaluktot mo. Di ba may mga taong ganyan? Bakit? Kasi baluktot na ang isip eh. Ayaw nilang tanggapin yung katotohanan. Bagamat alam nila yung totoo, ayaw nila tanggapin. Tinatanggihan nila. At nakakatakot po yan. Dahil hinahatulan ng Diyos ng mga tao. At ito po yung sinasabi niya, Apostol Pablo. Darating yung panahon, papausahan sila ng Diyos. Dahil pinili nila na huwag sumampalataya. Tandaan niyo, walang papausahan ng Diyos na hindi niya ginusto na tanggihan ng Panginoon. Sa ikalawang Pedro, 2:2, gusto kong bigyan ng babala ang mga nakakarinig ng katotohanan. Kasi pwede ito mangyari eh. Tingnan nyo. Kung ang mga nakatakas na sa kaumihan ng sanlibutan, ibig sabihin nakaranas sila ng pagbabago ng buhay dahil sa biyaya ng Panginoon. No, dahil sa kanilang pagkakilala sa Panginoon,
at tagapagligtas na si Yesu Cristo. So, kilala nila si Jesus. Pero ano ginawa nila? Ay muling maakit at nagpadaig sa kasamaan. Ano mangyayari? Hinighlight ko po. Mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Mas malala yung kasamaan nila. Yan po yung powerful ng word. Isang spirito yung umalis. Nung bumalik, yung tinignan ulit yung kalagayan niya, wala pa rin proteksyon. So bumalik siya at nagsama pa ng ibang masasamang spirito. So mas malala yung ugali niya kaysa dati. Ganyan po nangyayari kung alam mo na yung katotohanan at pinipili mong huwag labanan yung kasinungalingan o yung kasalanan. Dadaibin ka niya. Ganyan po yung sinabi sa aklat ng Genesis 4:7. Ganito ang forma ng kasalanan. Ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop. Ano daw po yung lawawan ng kasalanan? Mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais itong pagharian ka. Kaya't kailangan mapaglabanan. Pwede naman lumaban. Sa biyaya ng Panginoon, yung kasalanan, pwede mapatigil. Pwede hindi ka maging alipin ng kasalanan. Kaya bakit may mga nananatiling alipin ng kasalanan? Kasi nga gusto nila. Nag-e-enjoy sila. Ayaw nilang talikuran. Anong itsura ng kasalanan? Mabangis na hayop. Alam niyo po ba kung paano kumain ang leon ng isang biktima niya? Unti-unti. Slowly but surely. Kagat lang muna. And then, dahil nanghina na, unti-unti, sisimulan niya ng kainin hanggang yung buong biktima niya nasa loob na ng tiyan niya. Matamis. Ganyan ang kasalanan. Kunti lang naman. Ngayon lang naman. Titikim lang naman ako. Susubukan ko lang naman. Pag-ingat ka, mabangis ng kasalanan. Kaya kung maraming hindi tumatagal. Bakit? Kasi imbis na lumaban, ikaw pwedeng lumaban. Okay? Sa biyaya, lakas ng Panginoon, pwedeng lumaban at magtagumpay. Ito pong checklist, kasama yung grupo ng ilang mga relihiyoso, pinili nila na huwag sumampalataya sa Panginoon. At dito po lumala si Lazarus gusto na rin nilang papatay. Sabi, because on account of him, many of the Jews were going away and believing in Jesus. Nababawasan yung membership ng simbahan nila. Pumupunta na kay Jesus. Bakit? Kasi si Lazarus, matindi yung patotoo. Kaya nga, tingnan nyo, yung binuhay ni Jesus, dating patay na buhay, gusto nila ibalik sa sementeryo. Ganon ang gusto nila. Kaya nga po itong mensahe ng mabuting balita, ganito po yung dating niya nito. Ikalawang Korinto 2:15-16. Sabi ni Apostle Paul, dahil nagpapahayag sila ng mabuting balita, tulad ni Lazarus, yung new life, kitang-kita kay Lazarus. Yung ginawa ng Diyos, kitang-kita kay Lazarus. At tayo tuwing nagpapahayag tayo ng mabuting balita, tuwing namumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon,
Mabuting balita yun eh. Pero ito yung dating. Para ka din mabangong handog na iniaalay ni Kristo sa Diyos at naaamoy ng mga taong naliligtas at nang napapahamak. So, dalawa yung audience. Sa mga napapahamak, para kaming nakamamatay na amoy. Napunta na po ba kayo sa Balok? Yung lugar na pinagtatapunan ng basura. Nung panahon na hindi pa talaga inaayos yung pagtatapon dyan, pag nandun ka, sabi ng isang pastor na nagba-Bible study doon, pastor, hindi ka tatagal. Kinuwento sa, hindi ka tatagal doon. Grabe, naka-face mask ka na, pumapasok pa rin yung amoy. Parang dumidikit yung amoy ng mga basura sa katawan mo. At ganun po ang mabuting balita sa mga hindi sumampalataya. Ayaw nila. At sabi na dito, para kaming nakamamatay namin. So, maski gaano kaganda yung balitang dala-dala natin. May buhay na walang hanggan ka, magiging anak ka ng Diyos, pakakawawin ka sa... Ang ganda ng balita natin eh. Si Jesus namatay, pero nabuhay na muli. Ang ganda ng balita natin eh. Totoo naman yung sinasabi natin. Pero dahil ayaw sumampalataya, yung mensaheng dala-dala natin, nakamamatay para sa kanila. Hindi ko kailangan niya, hindi ko mag-enjoy, hindi ko... Ayaw niya. Mamamatay ako. Kasi ayaw sumampalataya. Ngunit sa mga naliligtas, para kaming halimuya na nagbibigay. Grabe, no? So sa mga sumampalataya, mas ma-appreciate mo yung buhay eh. Di po ba tayo ngayon? Yung ganda ng buhay, mas nauunawaan natin. Pag nauunawaan natin o tinatanggap natin, yung Ebanghelyo, di ba? Hindi ka natatakot mamatay ngayon. Bakit? Kasi alam mo, yung Panginoon mo nagtagumpay sa kamatayan eh. O bagamat nagkakasala tayo, dahil sumampalataya tayo, alam natin, sapat yung kamatayan ng Panginoong Jesus sa pagbabayad sa kasalanan natin. Kaya tatanggapin tayo sa langit. Hindi ka natatakot sa takbo ng mga pangyayari. Bakit? Kasi kilala mo ang Diyos mo. Hawak niya ang lahat ng mga pangyayari sa mundo na to. Kasi kung ang Diyos natin hindi niya kontrolado, ultimo yung pinakamaliit na molecule. Ano, sabi ni R.C. Sproul, hindi na siya Diyos. Alam natin, kontrolado ng Diyos ang lahat. Kaya nga po, maski bilang ng buhok natin, alam ni Lord eh. Yung nahulog na buhok mo kanina nung naligo ka, alam ni Lord. Kung ilan na lang ang natira. Ganoon ka-concern ang Panginoon sa detalye ng buhay natin. Kung kilala mo ang Diyos kung sino siya, di ba isang napakagandang buhay ang meron ka? Amen? May pinahintulutan ng Panginoon na magkasakit, mamatay, pero alam natin, sa kabilang buhay may pag-asa sila. Kaya, ang mensahe ng mabuting balita, isa itong nagbibigay buhay sa mga mananampalataya. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul, dahil dalawa ang nakikinig at magkaiba yung dating ng mensahe ng mabuting balita, sabi niya, sino ang may kakayahang gampanan ang gawain ito? Kaya nga po, ang pagiging saksi sa katotohanan, hindi madali. Gaano man kaganda ang mensahe natin, gaano man katotoo ang mensahe natin, may mga taong tatanggi. Hindi dahil mali yung sinasabi natin, hindi dahil ayaw nilang sumampalataya sa Panginoon. At yung bagay na yan, sa panahon ni Jesus, ganyan din ang nangyayari. May mga taong tumatanggi sa katotohanan, ayaw kilalanin ng Panginoon, gusto pang ipapatay ang Panginoon, at itong saksi patungkol sa kapangyarihan ng Panginoon, gusto na rin nilang patayin. Ganyan po ang mundong ginagalawa natin. Kaya kung hindi ka maayos sa pananampalataya mo ngayon,
Give up ka na eh. Kung hindi natin kilala kung sino ang Panginoon, give up ka na eh. Pero kilala natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, congratulations. Sa biyaya ng Panginoon, nakakapagpatuloy tayo sa Kanya. Kaya nga po yung summary, tandaan natin, yung anointing for the dead, ito'y extravagant worship by Mary. Ito'y ginagawa ng isang devoted servant. At ito'y tatawagin natin passionate devotion. Grabe eh. Hindi niya tinipid si Lord eh. Hindi ko alam kung kayaman si Maria. Pero ito yung the best na gusto niya ibigay kay Lord. Mga nangiisip nga ni Maria, baka hindi na kami magkita eh. Kaya na todo iyak niya, hindi po ba? Nung nalaman niyang inilibing ang Panginoon at nawala yung katawan. Kasi gano'n na lang. Mga kapatid, this is passionate devotion. Extravagant worship. Now, affirmation of dying. Dito, kita natin, in-evaluate ni Judas at ng mga alagad yung ginawa ni Maria. At si Jesus, in-evaluate din. Ngunit itong pangyayaring ito ay kapahayagan na ang tagapagligtas mamamatay. This is a prophetic declaration. Yung event na yun. Again, inulit ng Panginoon, bagamat palagi niya na sinasabi, again, inulit niya sa mga disipulo niya, yung ginawa ni Maria ay para sa paglilingin ko. Hindi nila ako makakasama. Yun ang sabi ni Jesus. That is a prophetic declaration. And then sa huling bahagi na pinag-aralan natin, ito yung extraordinary witness by Lazarus. Bakit? Kasi yung dead, he survived. Buhay. Ito ay powerful demonstration. Kaya, kung hindi ka sasampalataya kay Jesus, yung paniniwalaan mo, si Muhammad, si Gautama Buddha, sino? At ngayon mga kapatid, yung pananampalataya sa Panginoong Yesus, yan po ang may matibay na katotohanan. At naglalagay sa atin sa isang matibay na kalagayan na hindi matitinag magpakailanman. Lahat ng nagtangkang tumigil, pumatay sa Panginoon, wala na sila. Ngunit ang Panginoon nananatili. At mag-ahari siya magpasawalang hanggan. At kung kabilang ka sa kaharian na to, tama lang. Naibigay natin ang lahat. Kaya nasa application, let us give our highest devotion to our Lord Jesus Christ. Be a lavish worshiper of Christ. Let us show our utmost dedication in our worship to our Savior. Be a loving servant to our Lord. Isipin palagi natin yan, we are servants. Walang mataas sa atin. Walang magaling sa atin. Lahat tayo, we are serving the Lord. Pero dito, ang pinakita ni Maria, he loved Jesus more than anything else. Higit pa sa reputasyon niya. Higit pa sa damal niya. Loving servant. Kaya nagpuna siya ng paa. Servant lang gumagawa ng paglilinis ng paa ng mga panahon na yun. At ginawa ko ni Maria. Hindi gumamit ng towel. Si Maria, ginamit niya buhok niya. Now sa arrangement for death, let us not be ashamed to let others know our new life in Christ. Si Lazarus, umupo siya. At hinayaan niyang makita siya ng mga tao. Kasi yung buhay niya is a public display ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga po ang hamon ko, be a living witness for Christ. Bilang mananampalataya, ikaw at ako, tayo, ang buhay na patotoo. Na buhay ang Diyos, nakapangyarihan siya. Kaya
panghawakan natin at lakawan natin yung pamantayan at panuntunan ng Panginoon. Si Lazarus namatay ulit. Pero yung buhay niya ay naging kagamit-gamit upang magbigay ng patotoo sa kapangyarihan ng Diyos. Diba, ganun din ang mga magiging buhay natin. Isang patotoo sa mga tao, makapangyarihan, buhay ng Diyos. Amen? Amen? Yun nga po sa challenge, share the most expensive, share the most expensive gift you gave to a loved one. How did others react to your gift? Ito po, pag may mahal ka, nasa pinaka-best gift, ibibigay mo sa kanya kasi mahal mo eh. Yung pangalawang pag-usapan, maganda ito. Sa Lord, ano na yung best gift na binigay mo? Kung yung tao na bibigyan mo ng best gift, si Lord, ano na yung best gift na binigay mo? Share your experience. And then ang pangatlo sa challenge, alam natin, mga Kristiyano ngayon, they are persecuted. Even to the point of death. They are being killed sa Afghanistan, I think sa China, umihigpit ngayon. Sa US, di po ba? In-assassinate si Charlie Kirk. Pakistan. Nababalitaan natin ito. How does it challenge your faith now? Ikaw nakaupo ka lang ngayon. Ikaw ang problema mo lang, kakainin mo mamaya. Ikaw ang problema mo lang, may sakit ka o may sakit mo. Sila pinapatay sila eh. Nangindigan sila sa pananampalataya. Nabalitaan natin yun. How does it challenge you? Alam niyo po, ang ganda pag-usapan nito sa mga movements natin. Ito po yung kwento sa panahon wherein anointed conversion ang ginawa sa ating Panginoon Jesus. Mga kapatid, bago tayo lumabas sa lugar na ito, bigay po natin yung pagsamba natin kay Lord sama-sama. Alam ko po, hindi dapat tumigil dito lang. Pag lumabas kayo sa lugar na ito, paano ka mamuhay? Yun yung worship eh. Pero bilang magkakasama ngayon, hayaan natin mag-usap si Lord habang inaawit natin ito sa kanya. Sige po, pwede po ba tumayo tayo? I surrender, I will yield, and I will bow down, and I will leave, and I will seek you all the days, and
Wala ka pong katulad. Hindi ka katulad ng sino man na nilikha. Ang kakayanan mo ay nagpamalas sa atin kung sino ka. Ang mga kapuuan mo ay nagpapakita na ikaw ang katotohanan. At ang mga pangako mo, ito'y nagbibigay ng tunay na buhay. Salamat. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpahayag ng pagsamba sa iyo. That we may give our utmost worship. That we may give our extravagant love. Dahil alam namin kung gaano kami kamakasalanan. Alam namin yung laki ng kasalanan namin. Ngunit pinatawad mo. At upang mangyari ang kapatawaran, pinatay ang Panginoong Yesus sa krus. Pinahintulot mo ang kamatayan niya. At ito'y nangyari ng mga panahon na makasalanan kami. Kaya naman batid namin, Panginoon, na sa buhay na ito, hanggang papunta kami ng hawakan sa piling mo, iingatan mo kami, Panginoon. Kaya naman, we are so confident that everything that is happening in our lives nowadays, you are in control. For we know, Lord, that you are sovereign. Na ginagawa mo ang nais mo, ginagawa mo ang makapagbibigay ng kasiyahan sa iyo, ginagawa mo ang mga bagay na magpapakilala sa amin na ikaw ang kailangan namin. Wala nang iba. Salamat, Panginoon, dahil ginagamit mo ang aming pagsamba upang ikaw ay malubod sa amin. Ginagamit mo ang aming panalangin sa pagsasagawa mo ng iyong plano at layunin. Ginagamit mo ang pangangaral ng salita mo upang tawagin ang mga makasalanan, upang magsisi at lumapit sa iyo. Panginoon, salamat dahil patuloy kang gumagawa sa mundong ito upang isakatuparan ang plano ng pagliligtas sa mga basura na katulad namin. Lord, salamat sa kaligtasan. Nawa kami ay maging instrumento ng paghahayag sa mga tao na dahil sa kasalanan nila sila ay napahiwalay sa iyo at nawala ng kabuluhan ang buhay nila. Ngunit, kung sila'y sasampalataya, sila'y magiging kabilang sa mga bagong nilalang. Ituturing mo na anak mo. Sila na sasampalataya ay iingatan mo sa lahat ng kasamaan. Sila na sasampalataya ay magiging malapit sa iyo sa kanilang pakikinig at pamumuhay. Lord, what a great privilege that we have because of Jesus Christ, who is our Lord and Savior. Now ito ang mga
benepisyo na taglay namin ngayon. Salamat, Panginoon. Kaya naman bawat isa na nakapakinig ng mabuting balita nito, nawa pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami na lumago sa pagkakilala sa iyo. At kami ay maging kagamit-gamit sa mundo ito na alam namin marami pang tao kailangan nilang marinig ang mabuting balita. Kailangan nilang malaman ang dahilan ba't sila nabubuhay. At kailangan din nilang malaman ang kapahamakan na pwedeng dumating sa isang nilalang na makasalanan. Lord, we are a message of death and life. We are carrying the message of death and life. This is death to those who do not believe, but life to those who will believe. At alam namin, hindi masasayang ang pagpapahayag namin ng mabuting balita dahil tinatawag mo, nililigtas mo ang marami pang mga tao. Salamat, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo na ibigay mo sa amin. Salamat sa pagtitipo namin at patuloy mo kami tinuturuan at patuloy ka nagpapakilala sa bawat isa na narito. Mga kapatid, sa paglabas namin sa lugar na ito, nais ko ipahayag ang pagpapala ng Panginoon. Yes, come on, you can raise your hand as a symbol of surrender before God. Pwede niyo itaas ang kamay niyo bilang kapahayagan na Lord. Nais kong tanggapin ang lahat ng galing sa iyo. Sa iyo lang akong umaasa, wala nang iba. Lord, right now, I come before you. And in behalf of your people, O God, I come. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. May His grace abounds in the lives of His people. As we experience His fellowship through His Spirit, as He reveals Himself through His eternal Word, as the Father who had mercy and grace towards us manifest themselves. We are serving, worshiping one God, carrying one name, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you. Everybody says and agree. Amen? Amen. Marami po ang gagawin ng Panginoon. At bakit tayo nag-e-exist? Huwag natin kalimutan to. Huwag lang natin i-resign. Kundi mag-participate tayo. Bakit nag-e-exist ang Gospel Commission Church? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. O, pinadali natin yung gagawin natin. Ano po yun? Sharing Christ, changing lives. May epekto po yun. Sharing Christ, changing lives. Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ibahagi si Kristo na kapagbabago ng buhay. Amen. Round of applause para sa Panginoon. Blessed day, each and every one.
GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.